Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang sa inyo ngayong gabi. Pero wag niyo pong kakalimutang pindutin ang notification bell. Paki-share po ng video ito. At higit sa lahat, please subscribe sa channel nating ito. Samantala, muli ko po kayong inaanyayahang i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, narito po, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Isang maaliwalas at magandang araw sa iyo pati na rin sa lahat ng ating mga kaistorya na patuloy na nakasubaybay araw-araw. Ako si Patricia, 34 years old. Ewan ko ba kaistorya? Ilang beses kong pinag-isipan kung dapat ko pa bang isulat at ipadala sa iyo ang liham na ito. Minabuti ko maglakas ng loob ngayong gabi upang maikwento ang isang napaka-weird at nakakatakot na karanasan sa aking kabataan na tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa mga sinaunang gamit at pamanang antik. Sa loob ng napakaraming taon, itinago ko ang kwentong ito sa pinakamalalim na bahagi ng isip ko dahil baka sabihin ng iba na mga kaibigan ko o ng kahit sarili kong pamilya na gawa-gawa ko lamang ang lahat o kaya'y nag-iimbento lamang ako. Nais kong ibahagi sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ang totoong nangyari noong ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Kung paanong ang isang pamanang kwintas mula sa aking pumanaw na lola ay nagdala ng hindi maipaliwanag na kababalaghan, matinding pagbabago sa aking kilos at pambihirang takot sa aking buhay. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang Senior Human Resources Officer sa isang malaking BPO company sa Bonifacio, Global City. Araw-araw ay abala ako sa pag-i-interview ng mga aplikante, pag-aayos sa mga employment contracts at pagmamanage ng mga usapin sa opisina. Maayos, tahimik at modernong-moderno ang buhay ko ngayon kasama ang aking pamilya. Pero sa kabila ng pagiging rational at modernong tao ko, kapag nakakakita ako ng mga lumang alahas na nakatago sa mga kahoy na kahon, o kapag nakakaramdam ako ng biglaang paglamig ng dibdib ko, bumabalik agad sa utak ko ang kakaibang kintab ng pulang batong iyon. Lumaki ako sa isang napakasimpleng pamilya sa isang tahimik na lalawigan. Pangarap ko talagang makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo upang magkaroon ng magandang trabaho sa lungsod upang makatulong na rin sa aking mga magulang at sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Nasa second year college na ako. Pumanaw ang aking lola sa ama na si Lola Rosa dahil sa katandaan sa kanyang probinsya sa May Samar. Napakalungkot ng aming buong pamilya dahil si Lola Rosa ang pinaka-itinuturing na haligi, gabay at pinakamatandang kasapi ng aming angkan sa mahabang panahon. Pumunta kaming lahat sa kanyang burol sa lalawigan upang magbigay ng huling respeto at pagmamahal sa kanya. Si Lola Rosa ay kilala sa kanilang baryo bilang isang matandang madasalin. Halos araw-araw ko magrosaryo, ngunit napaka-misteryosa, tahimik at kakaiba sa maraming bagay. Bihira siyang magsalita kapag maraming tao at palagi siyang may suot na isang lumang kwintas na hindi niya kailanman inaalis sa kanyang leeg nung siya'y nabubuhay pa. Kahit sa kanyang pagligo, sa kanyang pagpapakain ng mga manok o sa kanyang pagtulog sa gabi, nakasabit pa rin at nakadikit ang kwintas na iyon sa kanyang dibdib. Walang nakakagala o nakakahawak niyon
habang nabubuhay siya. Pagkatapos ng libing ay inayos ng aking ina at ng aking mga tiyahin na mga lumang gamit, damit at kasangkapan ni Lola Rosa sa kanyang silid sa probinsya. Habang nagliligpit sila ng mga cabinet ay doon nila natagpuan ng isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy sa pinakailalim ng kanyang aparador. Ang kahon ay may mga nakaukit na kakaibang bulaklak sa gilid. At nang buksan nila ito, sa loob niyon, nakatago ang paborito niyang kwintas. Ibinigay ni nanay ang maliit na kahoy na kahon sa akin habang nakaupo kami sa sala ng lumang bahay ni Lola. Sinabi ni nanay na bago pumanaw si Lola Rosa, naibili nito sa akin tita na sa akin ipamana ang paborito niyang kwintas dahil ako ang pinakapaborito niyang apo noong bata pa ako. Kinuha ko ang kahon mula sa mga kamay ni nanay ng may halong gulat, pagtataka at malaking saya. Nang dahan-dahan kong buksan ang kahoy na kahon, nakita ko ang isang napakalumang kwintas na gawa sa antique silver at may nakasabit na kakaibang pulang bato sa gitna bilang pendant. Napakalalim ng kulay ng bato, parang kulay ng natuyong dugo o madilim na ruby. At tila may kakaibang kintab ito sa ilalim ng ilaw ng bumbilya kahit napakatagal na nitong nakatago. Dahil sa tuwa at paghanga, agad ko itong isinuot sa aking leeg upang subukan kung bagay sa akin. Pero sa mismong sandali na magdikit ang metal at ang bato sa aking balat, naramdaman ko agad ang kakaiba, biglaan at matinding paglamig ng aking balat sa pwesto kung saan humahalik ang pulang bato sa gitna ng aking dibdib. Isang klase ng lamig na tila nagmula sa loob ng yelo. Inakala ko na dahil lamang ito sa luma at malamig na metal ng kwintas dahil matagal itong nakatago sa cabinet. Kaya naman pinalipas ko ang pakiramdam at hindi ko ito masyadong pinansin. Nagpasalamat ako kina nanay at sa memorya ni Lola Rosa sa magandang pamanang iyon. Umalis kami sa probinsya pagkatapos ng ilang araw at bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Dahil gustong-gusto ko ang design at ang alaala ng aking lola, isinuot ko ang pamanang kwintas araw-araw. Napapansin ng aking mga kaklase at mga kaibigan sa campus ang kakaibang ganda, kakaibang ukit at ancient design ng kwintas. Palagi nilang sinasabi na bagay ito sa akin. Naging masaya ako sa mga unang linggo ng pagsuot nito habang pumapasok sa aking mga klase sa university. Pakiramdam ko, palagi kong kasama si Lola Rosa at pinoprotektahan ako sa bawat lakad ko sa maingay at abalang lungsod ng Maynila. Walang anumang masamang hinala, takot o kaba ang pumasok sa aking isipan tungkol sa pamanang iyon. Ngunit kay istorya, paglipas ng ilang buwan ng tuloy-tuloy kong pagsuot sa kwintas, nagsimula akong mapansin ang isang kakaibang pagbabago rito. Napansin ko na tila naging mas maitim at mas naging makintab ang pilak ng kwintas. Habang ang pulang bato sa gitna, tila ba mas naging matingkad. Mas nag-apoy ang kulay pula at parang nagiging kulay pulang dugo sa tuwing tumatama ito sa sikat ng araw. Parang nag-iiba ang kulay at kinang nito depende sa panahon at sa lugar kung nasaan ako, na para bang may sarili itong buhay at tumitibok kasabay ng aking puso. Dito na ako kay istorya nagsimulang makaramdam ng kaunting pagtataka, kaba, at hindi maipaliwanag na panginginig sa aking dibdib. Kay istorya, akala ko noong una ay simpleng paninibago lamang ang nararamdaman ko sa pamanang kwintas ni Lola Rosa. Pero isang gabi habang nakahiga ako sa aking kama sa boarding house, napanaginipan ko si Lola Rosa na nakatayo sa dulo ng isang madilim at mahabang daan. Nakatitig siya sa akin habang dahan-dahang itinuturo ang kwintas na nakasabit sa aking leeg.
Ang kanyang mukha ay napakaseryoso at tila may gustong sabihin sa akin. Sa aking panaginip, sinubukan kong lumapit sa kanya pero mabilis na lumalayo ang kinaroroonan ng aking lola. Narinig ko ang mahina, malamig at garalgal niyang boses na nagsasabing, huwag na huwag kong ibibigay sa iba ang kwintas at huwag ko ring aalisin sa aking leeg. Naramdaman ko ang matinding panginginig sa aking buong katawan. Nagising akong napapabalikwas sa kama habang pawis na pawis at hawak-hawak ang pulang bato ng kwintas sa aking dibdib. Napansin kong napakainit ng bato. Para bang galing ito sa apoy kahit malamig at presko naman ang simoy ng hangin sa aking kwarto. Hindi na ako nakatulog muli hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan habang nag-aayos ako sa harap ng salamin bago pumasok sa klase, napatingin ako sa aking refleksyon. Napansin ko ang aking mga mata ay parang naging mas malalim at may maitim na bilog sa ilalim nito. Mukha ako may sakit, namumutla at nangihina kahit maayos naman ang aking kain. Habang nakatitig ako sa may salamin, nagulat ako nang makitang parang may dumaan na mabilis na anino sa aking likuran. Mabilis akong lumingon sa aking kwarto pero wala namang ibang tao naroroon kung hindi ako lamang. Ang aking dibdib ay nagsimulang kumabog ng napakalakas ng dahil sa kaba. Inabot ko ang kwintas para hubarin ito at itabi muna sa mesa habang nag-aayos ng gamit. Ngunit nang subukan kong buksan ang lock ng kwintas sa aking leeg, ayaw nito magbukas. Kahit anong pilit at diin ko, tila nag-stuck at nabaon ang lumang bakal ng lock sa aking leeg. Mula ng araw na iyon, naging napakalamig na kapaligiran sa loob ng aking silid. Kahit patay ang electric fan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaite sa aking balat tuwing sasapit ang hapon. At tuwing dadaan ako sa hallway ng school, naririnig ko ang mahihinang kaluskos sa aking likuran na para bang may sumusunod sa akin. Pero kapag tumitigil naman ako para lumingon, wala namang tao o hayop sa paligid. Nagsimula ako matakot na maglakad na mag-isa tuwing gabi. Ang pamanang kwintas ay tila naging napakabigat din sa aking leeg na para bang may nakasabit na mabigat na bakal. Nahihirapan ako huminga na maayos tuwing gabi habang nakahiga sa kama. Ang mga magagandang araw ko sa kolehiyo ay dahan-dahang napalitan ng pabalik-balik na takot na hindi ko makalimutan. Napansin ng mga matatali kong kaibigan sa eskwelahan na naging napakatahimik at aloof ko na sa mga nakaraang araw. Hindi na ako nakikipagkwentuhan sa kanila tuwing recess at mas gusto ko mag-isa sa sulok ng silid-aralan. Naging mainitindi ang aking ulo sa mga simpleng bagay. Tuwing may susubok na humawak sa pamanang kwintas sa aking leeg, mabilis ako nagagalit, nanggigigil at inilalayo ang aking sarili. Para bang may lakas na nag-uudyok sa akin na protektahan ang kwintas mula sa ibang tao. Ang mga kaibigan ko ay nagsimulang magtaka, matakot at tuluyang lumayo sa akin. Umuwi ako sa bahay na may matinding lungkot at pagtataka rin sa aking sarili at sa aking inaasal. Bakit ako nagkakagusto at nagbabago ng ganito? Dahil lamang sa isang lumang kwintas. Naisip kong kailangan ko na itong matanggal sa aking leeg sa lalong madaling panahon. Kumuha ako ng isang maliit na plies at sinubukang putulin ang kwintas habang nakatayo sa harap ng salamin sa banyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinatapat ang plies sa maitim na pilak ng kwintas. Bigla na lamang nadulas ang plies mula sa aking kamay at nagkaroon ng malalim na hiwa sa aking daliri. Isang napakalakas at napakalamig na simoy ng hangin ang biglang pumasok sa loob ng banyo na nagpapatay sa ilaw. Napasigaw ako sa matinding takot habang nakahawak sa aking leeg at sa sugatang daliri sa dilim.
Mabilis akong tumakbo palabas ng banyo patungo sa aking kama. Sa gitna ng kadiliman sa aking kwarto, nakita kong dahan-dahang nagbabago ang hugis ng hangin sa sulok ng aparador. Isang figura ng isang matandang babae na nakasuot ng maitim na saya ang dahan-dahang lumilitaw mula sa dilim. Nakatitig siya sa akin habang ang kanyang mukha ay kapareho ng kay Lola Rosa, ngunit balot ito ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay walang kulay at nakatitig ng napakalalim sa aking mukha habang nakatayo sa sulok. Naririnig ko ang mahinang pag-ungol at pagbulong niya mula sa kanyang lalamunan na hindi ko naman maintindihan. Hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw sa matinding pagkaparalisang pakiramdam ko doon sa kama. Dahan-dahang lumapit ang figura ng matanda sa gilid ng aking higaan nang walang anumang tunog ng footsteps sa sahig. Inabot ng kanyang malamig na kamay ang kwintas sa aking leeg at dahan-dahan itong hinila pa itaas. Naramdaman ko ang kawalan ng hangin sa aking lalamunan sa matinding pagkakasakal. Bigla ako napabalikwas sa kama nang tumilaok ang mga manok sa labas at pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Hawak-hawak ko ang aking leeg habang pilit na humihinga ng napakalalim at pawis na pawis ang buo kong katawan. Napatingin ako sa may salamin at nakita ko ang mga maliliwanag na pulang marka sa aking leeg. Naroon pa rin ang pamanang kwintas sa aking leeg at ang pulang bato ay mas lalong naging matingkad na parang naging kulay dugo at makinang. Nanginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ang mga marka ng daliri sa aking lalamunan. Narealize ko na hindi na simpleng panaginip lamang ang nangyayari sa akin. Hindi na ako pumasok sa aking mga klase ng araw na iyon dahil sa matinding takot at panghihina ng katawan. Nagkulong na lamang ako sa aking kwarto habang nakatitig sa pintuan sa buong araw. Kaistorya, napansin din agad ni nanay ang napakaputla kong mukha, ang aking pamamayat at ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Ibakap ako sa kanya at napaiyak sa matinding takot at pagod. Ipinakita ko kay nanay ang mga pulang marka ng pagsakal sa aking leeg at ang pamanang kwintas na hindi ko matanggal-tanggal kahit anong gupit ko. Ikinuwento ko ang gabi-gabing pagmumulto ng matanda at ang pagbabago ng kulay ng pulang bato na naging kulay ng dugo na. Nagkatinginan sina nanay at tatay na may matinding pag-aalala at takot sa kanilang mga mukha. Pinaupo ako ni nanay sa sala at ipinagtimpla ng mainit na gatas para palamigin ang aking nagwawalang isip. Isinalaysay niya ang isang lumang lihim tungkol sa pamanang kwintas ni Lola Rosa na hindi nila binanggit noong burol. Ang kwintas na iyon pala ay isang hindi simpleng alahas lamang ng aming pamilya. Ipinaliwanag ni nanay na ang kwintas ay nanggaling sa isang matandang manggagamot sa bundok noong kabataan pa ni Lola Rosa. Ginamit daw ito ni Lola bilang proteksyon at tagapagtaboy ng mga masasamang elemento at sakit sa kanilang lugar. Pero may kasama daw itong espiritu na nakakabit sa pulang bato. Nang pumanaw si Lola Rosa, marahil daw ay naging balisa ang espiritong nakatago sa loob ng bato dahil nawala na ito ng nagmamay-ari. At dahil sa akin ibinigay ang kwintas, ako ang napili nitong bagong titirhan at kinakain nito ang aking lakas at kaluluwa. Nanlamig ang aking buong katawan nang marinig ko ang katotohanan iyon. Nagdesisyon si tatay na dalhin ako agad sa isang kilalang matandang albularyo sa kabilang bayan na si Mang Selmo. Maaga kaming umalis kinaumagahan habang hawak-hawak ni nanay ang mga nanginginig kong kamay sa jeep. Ang bawat minutong paglalakbay ay puno ng matinding kaba at panalangin sa aking puso. Nakarating kami sa maliit na kubo ni Mang Selmo sa paanan ng bundok kung saan amoy na amoy ang mga tuyong halaman, langis at insenso. Nakaupo ang matanda sa isang banig habang nagtitimpla ng herbal na inumin sa isang palayok.
Tumingin agad siya sa akin bago pa man kami nakapagsalita ni na tatay. Sinabi ni Mang Selmo na nakikita niya ang maitim na usok at anino na nakalupaypay sa aking balikat at leeg. Ang pamanang kwintas daw ay may malakas na sumpa na dahan-dahang kumakain sa aking kaluluwa at lakas. Kailangan daw itong alisin at putulin ang ugnayan sa lalong madaling panahon bago pa ako tuluyang maubusan ng aking buhay. Inutusan ako ni Mang Selmo na umupo sa gitna ng banig sa harap ng kanyang maliit na altar na may mga puting kandilang nakatirik. Kumuha siya ng isang basong tubig, 2 pirasong tawas at isang garapo ng lumang langis mula sa kanyang mesa. Sinindihan niya ang mga kandila habang nagsisimulang mag-usal ng mahihinang orasyon. Ipinahid niya ang langis sa aking noo, mga palad, at sa mismong pulang bato ng pamanang kwintas sa aking leeg. Naramdaman ko ang matinding hapdi, init, at parang pasong bakal sa aking balat na parang nasusunog ang pwestong iyon. Nagsimula akong umiyak sa matinding sakit habang nagdarasal ang albularyo. Umihip ang isang napakalakas na hangin sa loob ng kubo na nagpapatak sa ilang tuyong dahon mula sa bubong. Narinig namin ang isang mahinang ungol mula sa labas ng kubo na nagpatayo sa mga balahibo ni nanay at tatay. Nagpatuloy si Mang Selmo sa pagbasa ng kanyang mga panalangin na walang takot. Kumuha rin siya ng isang maliit na karayom at bahagyang tinusok ang kanyang sariling daliri para makakuha ng patak ng dugo. Ipinahid niya ang kanyang dugo sa tawas at inilapit ito sa pamanang kwintas sa aking leeg. Biglang nagbago ang kulay ng pulang bato at naging napakaitim nito sa aking paningin. Naramdaman ko ang matinding panginginig sa aking buong katawan na para bang may pilit na kumakawala mula sa aking dibdib. Ang boses ni Lola Rosa ay narinig kong sumisigaw sa aking tenga at nagsasabing huwag kong ibibigay ang kanyang kwintas. Ipinikit ko na mahigpit ang aking mga mata habang umaagos ang aking mga luha. Sinabihan ako ni Mang Selmo na maging matapang at sabihin sa aking isip na pinapalaya ko na ang espiritu ng aking lola at ang kwintas. Ibinuhos ko ang aking lahat ng aking lakas at pananampalataya upang labanan ang matinding takot sa aking dibdib. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng hawak sa aking leeg. Habang nagdarasal na malakas si Mang Selmo, hawak niya ang lock ng pamanang kwintas gamit ang kanyang 2 daliri. Isang malakas na tunog ng pagkalabit ang narinig namin mula sa maitim na pilak ng kwintas sa gitna ng pagriritual. Dahan-dahang bumukas ang lock na ayaw magbukas noong mga nakaraang araw. Naalis ni Mang Selmo ang kwintas mula sa aking leeg at agad itong itinapon sa loob ng isang garapong may tubig, may langis at may tawas. Mabilis na nagbago ang kulay ng tubig at naging napakaitim nito habang umuusok ang garapon. Napahinga ako ng napakaluwag nang mawalay ang kwintas sa aking balat. Naramdaman ko ang biglang pagkawala ng matinding bigat sa aking balikat at leeg ngayong hapon. Ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may nakatayo sa aking likuran tuluyan ang naglaho sa loob ng kubo. Niyakap ako ni nanay habang pareho kaming umiiyak. Sinabi ni Mang Selmo na hindi na pwedeng isuot o itago pa ang pamanang kwintas ng kahit sino man sa aming angkan. Kailangan na raw itong ibaon sa malalim na lupa upang tuluyang maisara ang ugnayan nito sa mga buhay. Naglakad kami patungo sa sementeryo ng bayan bago dumilim ang langit. Sa gitna ng mga purong semento at puntod, gumawa si tatay ng isang malalim na hukay sa ilalim ng isang malaking puno. Inilagay ni Mang Selmo ang garapon kasama ang kwintas sa loob ng hukay habang nagwiwisik ng banal na tubig at langis. Nagsimula siyang mag-usal ng huling panalangin para sa kapayapaan. Tinabunan ni tatay ng lupa ang hukay hanggang sa tuluyan ng matakpan ang pamanang kwintas ni Lola Rosa.
Naramdaman ko ang matinding kapayapaan sa aking puso habang nakatitig sa lupang iyon sa ilalim ng paglubog ng araw. Natapos na rin sa wakas ang madilim kong karanasan. Mula noon tuwing linggo, pumupunta ako sa pinakamalapit na simbahan upang magtinda at magtarak ng kandila para sa kaluluwa ni Lola Rosa. Nagdarasal ako para sa kanyang patuloy na kapayapaan sa kabilang mundo at sa pagpapatawad sa mga nangyari. Wala na ako nararamdamang galit o takot sa kanya kung hindi purong pagmamahal. Naunawaan ko na hindi intensyon ng aking lola na ipahamak ako noong ibinigay niya ang pamanang kwintas sa akin. Gusto lamang niyang ibigay ang kanyang paboritong gamit bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa akin bilang apo. Pero ang mga bagay sa kabilang mundo ay may sariling takbo na hindi natin kontrolado. Naging panatag ang aking isip tuwing naaalala ko ang mga masayang araw na kasama ko si Lola Rosa nung siya'y nabubuhay pa. Ang mga aral at pagmamahal niya ay nanatili sa aking puso sa halip na ang nakakatakot na karanasan sa kwintas. Nagpatuloy ako sa aking pamumuhay ng may kapayapaan. Nakatapos ako ng aking kurso sa kolehiyo at nakahanap ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Lumipas sa mga taon, nagkaroon ako ng sarili kong pamilya at mga anak sa aking sariling tahanan. Minsan, kapag nakakakita ako ng mga lumang alahas sa mga tindahan ng antik, mabilis pa rin pumapasok ang kaunting alaala. Pero agad ko itong pinapalitan ng panalangin. Payapa na ang aking buhay ngayon at ligtas na ang aking tahanan. Maraming salamat po sa inyong oras kay Istorya. Ang inyong taga-subaybay, Patricia. Mga kaistorya, ang kwento ni Patricia ay nakita natin ang tungkol sa mga pamanang gamit o antique items na madalas nating natatanggap mula sa ating mga ninuno o pinararangalan sa pamilya. Minsan, dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng ating mga lolo at lola, ipinapamana nila ang kanila mga paboritong gamit, mga kwintas, singsing o mga lumang aparador. Sa ating mga mata, simpleng alahas lamang o alaala lamang ito ng pagmamahal. Pero hindi natin alam na ang ilang lumang gamit, lalo na yung ginamit sa matagal na panahon para sa proteksyon, gamutan o orasyon, pwedeng nagtataglay ng sarili nitong espiritu o kapangyarihang nakatali rito. Kapag pumanaw ang orihinal na nagmamay-ari, ang espiritong nakatago sa gamit ay naghahanap ng bagong kakapitan o kinakainan ng lakas. Palagi tayo mag-ingat sa mga lumang gamit na binubuksan at isinusuot natin. Hindi masamang pahalagahan ang alaala ng ating mga pumanaw na kamag-anak. Pero kapag ang isang gamit ay nagpapakita na ng hindi maipaliwanag na pagbabago tulad ng pag-iiba ng kulay, pagkabalisa sa ating pagtulog, o pag-iiwan ng marka sa ating katawan, marunong dapat tayong humingi ng tulong at ipanalangin natin ito.